afternoon from the bustling city of Kuala Lumpur, Malaysia. Naglalakad kami ngayon kasi we are on our way to one of the most iconic places na pinupuntahan din ng mga tourists dito sa Malaysia, which is yung Petaling Street. Petaling Street. Yeah. Yes. So, dun sa Petaling Street, dun kayo makakakita ng mga counterfeit items ng mga luxury brands like Louis Vuitton, mga Gucci, basta. And balita ko, they sell almost everything there, like shoes, bags, wallets. It's like parang Divisoria sa atin. Yes, exactly. That was my question. So para siyang Divisoria sa atin. Okay. Para siyang Divisoria sa atin kasi nandun yung mga counterfeit items ng mga luxury brands. So, ayun. So, from our hotel, nilakad lang actually namin kasi Petaling Street is just a few blocks away from our hotel. Yep. And, ayun. We'll just take a walk kasi malapit lang siya dito eh. Ayun. So, samahan niyo kami today. Papakita namin sa inyo kung anong itsura ng Petaling Street dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dito na kami sa Petaling Street. First impressions lang. Maraming tao. And medyo masikip kasi parang it's a small alley lang. Tapos may mga stalls sa gilid. So it's like stalls after stalls after stalls dito sa gilid ng street. And agad-agad nakakita ako ng mga counterfeit items ng Louis Vuitton, Fendi, meron ding Christian Dior, and lahat na yata ng mga basic needs ng mga tao dito, like yung mga slippers, shoes, wallets, bags, tapos meron din silang mga watches. Lahat na yata ng mga luxury brands dito present eh. Meron ding MK. Ayan. Meron ding mga perfumes. So, sobrang dami nilang tinitinda dito. And medyo masikip kasi daming tao. Wait lang, papakita ko sa inyo na. You're speaking my love language. Love language. Love language. When you spend your time with me, you're speaking my love language. Oh. Kaya nagtitingin lang ng shoes si Carlos kasi gusto niyang bumili ng shoes. Ayun. Sana may mahanap siyang size niya kasi mahirap kasi hanapan ng size si Carlos eh, kasi I think size 11 or 12 yung shoe size niya. So, ayun. Dito kami ngayon sa isang stall na nagtitinda ng mga men's shoes. And may nakita ka ba lang? Ha? Lumipat kami ng ibang stall, guys. May nakita actually si Carlos na shoes doon sa unang pinuntahan namin. Maganda naman siya na rubber shoes for 180 Malaysian ringgit. And then, dito naman sa store na to, meron din siyang nakitang shoes for 120 Malaysian ringgit. Kasi, umikot muna kasi kami kasi baka may mahanap pa kaming mas magandang shoes. And, ayun, kinukuha lang ni Kuya yung yung size niya, Carlos, kasi wala kasi silang display dito na size 11.5. So, ayun. May update ko sa inyo kung ano yung shoes na nabili niya. Pero so far, it has been a good experience for us. Sobrang overwhelming. Ang dami-daming mga gamit na mabibili dito. As in, mabubudol ka talaga. And hindi lang mga mga shoes, bags, watches, and mga damit ang mabibili ha. Meron din mga food dito. So, pag nagutom ka, meron silang mga vendors din na pwede mong bilhan ng food, like kahit mga street foods, tsaka mga drinks din. So ayun, hintay-hintay lang kami dito kay Kuya. Ayan sa likod ko. Yan, daming shoes yan.
Ang laki pala na itong Petaling Street, as in isang buong street siya na sinara nila para dito sa mga stalls. A few moments later. Update lang, nakabili na si Carlos ng shoes niya for 100, you're welcome, for 120 Malaysian ringgit. Ano lang naman kasi yung counterfeit item ng Nike shoes. Oh, Adidas pala, kaya mura lang. And tip lang, pag pupunta kayo dito sa Petaling Street, pag bibili kayo ng items, make sure na meron kayong dalang cash kasi wala kasi silang card swiper eh. Naubusan natin kami ng cash si Carlos kaya nag-withdraw pa ako. Meron namang ATM machine dito sa loob ng Petaling Street. So, ayun, doon na lang kami nag-withdraw. But if kaya niyo namang magdala na ng cash before going here, magdala na kayo ng cash para hindi na kayo mag-withdraw. Ayun. So, ikot-ikot muna kami kasi naghahanap din ako ng dress. Baka may mabili akong dress. Ayun. Update ko na lang kayo mamaya. A steamboat sailed ashore. It was calling me aboard. As I climbed inside, I saw you sitting there. In a daydream, you were lost. Ayan, update lang. Tapos na kaming mag-shopping. So si Carlos, nakabili siya ng shoes niya and isang t-shirt na you're welcome na merong I love Malaysia. Tapos ako naman, bumili ako ng Chanel bag. Mamaya i-haul ko mamaya. Tapos sasabihin ko sa inyo yung price para may idea kayo kung magkano yung dadalhin yung pera pag pupunta kayo dito sa Petaling Street. So for now, pupunta na kami sa Petronas Tower. So tara, samahan nyo kami. Mag-grab lang kami papuntang Petronas Towers. And pakita ko sa inyo yung Petronas Towers mamaya. Petronas Towers and grabe, I am so blown away guys kasi sobrang ganda niya talaga and hindi ko ina-expect na ganito siya kalaki as in sobrang laki niya and sobrang taas niya kasi hindi ko talaga siya ina-expect na ganito siya kalaki. I mean, I was expecting it to be really tall kasi Petronas Towers is, I believe, the 6th highest building in the whole world. But hindi ko yun na-expect na ganito siya kalaki. So, ayun. And first impressions lang, very BGC or Makati ang vibe here. As in, daming tao, tapos ang tataas sa mga buildings nila, aside from Petronas Towers, may mga katabing buildings kasi siya na sobrang tataas din. So, I feel like nasa BGC ako ngayon or nasa Makati ako ngayon. So, ayun. Ang dami din mga tourists na nagtitake ng mga photos and syempre, di namin palalagpasin pagtitake din kami ng photos. So, ayun. So, take lang kami ng photos and update ako maya-maya, ha? Dito nga pala sa Petronas Twin Towers, maraming nag-aalok na magpa-picture or mag-photo sa inyo. Eh, may mga namit kami mga Pilipino na nag-picture din. Kwento mga labing conversation mo. Oo, so may namit kaming kanina, Filipino. Pero siyang day job actually. Tapos paggabi, pumunta siya dito, nag-aalok siyang mag-take ng photo sa mga tourists for 15 Malaysian ringgit. So, for 15 Malaysian ringgit, meron ka ng isang photo and may dala-dala talaga silang mga ilaw para mas maganda yung effect ng photos. Kaya ayun. So, supportahan nyo naman yung mga guys, mga Filipinos na nandito. And sobrang daming tao, daming nagtitake ng photos ngayon. And siguro,
Kain muna kami kasi hindi pa kasi kami nag-dinner. Ayun. Balikan namin kayo mamaya. Girl, I can be yours tonight. I can be whatever you're missing. Pumunta na kami ngayon sa Soraya KLCC, which is katabing mall na itong Petronas Towers. Kasi mag-dinner lang kami. Hanap lang kami ng makakainan namin. And ayun, so far nag-enjoy naman kami. I think babalik kami tomorrow. Kasi baka mas maganda kasi mag-take ng photos during daytime. Kaya baka bumalik kami tomorrow. Cause when I'm with you, I'd rather be sober. I think that we were dancing to a Springsteen song that got me in the mood. And I don't wanna miss a single moment on our journey to the moon. Girl, I can be yours tonight. I can be whatever you're missing. Take you to the stars tonight. Like an astronaut on a mission. I wanna take you higher. Let's fly down. Dito na kami sa loob ng Soraya KLCC. Gusto ko lang i-correct yung sinabi ko kanina. Ang Soraya KLCC pala is hindi siya katabi ng Petronas Towers. Nasa ground floor talaga siya ng Petronas Towers. Kasi yung pinaka-ground floor pala nito is parang mall. Tapos madami kang makikita mga luxury brands like Gucci, meron Prada, Louis Vuitton, ayan. So, gusto mong bumili ng mga high-end na mga luxury brands, pwede ka dito mag-shopping sa Soraya KLCC. But, balita ko, hindi lang naman mga elitista ang pwede pumunta dito sa Soraya KLCC. People from all walks of life can go in. Kasi meron naman silang parang parang department stores. So, hindi naman puro mga luxury brands lang yung makikita mo dito. So, ayun. Squid Game. Tara. Tutor ko kayo. Take ako ng mga videos para sa inyo para makita nyo yung Soraya KLCC. You've been on my mind lately. I tell you all the time, baby, that you make me feel fine when you got your hands in mine. Dito kami ngayon sa isang Indian restaurant dito sa loob ng Soraya KLCC. Hinihintay ko lang si Carlos matapos mag-order. Mamaya papakita ko sa inyo yung in-order namin. And sabihin ko rin kung magkano yung price. Para may idea kayo kung magkano gagastusin pa kain kayo dito sa restaurant. Travel the world, still I miss my friends. The season turns, go home again. Driving reverse when the summer ends. You got me high, you got me thinking I want it over again. Ayan, let's try their beef rendang. Sarap. Kasi sobrang anghang. Sarap siya, guys. Yung meal na to, may kasama siyang boiled egg, tapos pipino, then meron din peanuts, tsaka dilis. Yung ganito, yung maliliit na fish. Ito na kami ulit sa hotel, guys. So, i-haul ko lang yung mga nabili namin kanina sa Petaling Street. So, ayan. Ito lang naman yung mga nabili namin.
Yan. So, start muna tayo sa t-shirt. Ayan. Bumili kami. Hindi lang si Carlos ng t-shirt kasi gusto ko meron kang souvenir dito sa Malaysia. So, ayan. Extra large na. Ayan. Nabili namin siya for 19 Malaysian ringgit. Ayan. Ayan, may nakalagay na Kuala Lumpur. Tapos, bumili din kami ng bagong shoes ni Carlos. So, ayan. Ayan. Siyang bagong shoes. And, nabili namin siya sa ayan. Nabili namin siya sa halagang 120 Malaysian ringgit. Ayan. Ano siya? Counterfeit brand lang siya ng Adidas. Ayan o. Ayan. For 120 Malaysian ringgit. And then, bumili din ako ng bag. Ayan. Counterfeit item din ng Chanel brand. Ayan. Bumili ako ng wallet on chain. So, yan lang siya. Ayan, mayroon siyang pa-box na ganyan. Tapos, pag open mo, mayroon siyang dust bag. Ang cute kasi talaga ng bag na to, kaya binili ko siya. And this one is for 120 Malaysian ringgit as well. So, ayan. Wallet on chain siya, so pwede siyang gawing shoulder bag. Ayan. Meron siyang ganyan. Para pwede siyang gawing shoulder bag. Ayan. Ayan lang siya. Ang cute niya. Tapos, since wallet on chain siya, meron na siyang mga lalagyan ng card sa loob. Ayan o. So, parang wallet na sling bag talaga siya kasi pwede ka nang maglagay ng mga credit cards, tsaka kasya na din yung phone, tsaka passports namin ni Carlos dito. Kaya ako siya binili. So, meron din siyang coin purse. Yan, pwede ka maglagay ng coins dyan. Ayun. Yan. So, yun lang naman yung binili namin. Ayan. Tapos, grabe, sobrang ganda ng Petronas Towers talaga. I mean, it's actually one of the most popular landmarks here in Malaysia na pinupuntahan talaga ng mga tourists. So, I suggest na pag pupunta kayong Malaysia, don't forget to visit the Petronas Towers kasi I feel like hindi kompleto yung pagpunta niyo dito sa Malaysia if hindi kayo pupunta doon. So, I guess that's it. I will end the vlog here. Thank you so much for watching our video, and please don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on social media. Bye guys! I'll see you on the next one.